Gemini, hello. Ito yung reading mo for December 15 to 21. Or kahit matapos yung mga petsa na binanggit ko kasi timeless naman lahat ng mga reading ko dito. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay, sa mga lahat ng nag-like, follow, subscribe, sa mga comments, shares, sa stars, super thanks, mga nag-avail ng private reading, subscription, and membership. Pati na rin yung mga hindi nag-i-skip ng mga commercials sa mga videos ko. Private reading, pakitignan na lang yung mga nakasulat sa description or pinakadulo nitong ating video. Latag muna natin yung mga baraha mo, Gemini. Bayan, dami nakakuha ng betrayal card, guys. May betrayal card ka rin, Gemini. Sensyahan nyo na yung boses ko. Naubusan na akong boses kaka-reading. Private readings, YouTube readings, Facebook readings, yan, daming readings. Naubos na ang boses. Okay? Yung mga signs na meron dito, sige, unahin ko na. Meron ditong Aquarius, merong Aries, merong Virgo, at saka Leo. Gemini, baka yan yung mga makakadil mo rito, o mga nasa chart nyo, yung mga tao makakadil mo. So, unang-unang card mo, there is beauty, there is fire. Wow, fire is passion. Spark or buhay. Okay, fire sa tingin ko, this is pagiging inspired, pagiging excited, no? Parang lit, no? Lit ka rito, Gemini. So maybe you are on fire. Ibig sabihin, pag sinabi kong on fire, hot na hot ka ngayon. Naglalagablabang enerhiya mo. O pwedeng malakas na malakas yung energies mo. Pwedeng enthusiastic ka. Excited na excited. Buong-buong kalooban mo. Yan. Basta full of full of energy. Or masyadong intense. Anything na hot, intense. Kumbaga sa pancake, mabenta. Mainit habang mainit, no? Mainit na mainit. O halimbawa, may controversy, may issue, pwedeng mainit na mainit, ganun. Nasa hot seat. Okay? Pero nakikita ko dito, there is something na maganda mangyayari sa iyo. Oh, good stuff po parating sa iyo. There is a lot of sparks, excitement, passion, magagandang bagay. Sobrang ma-appreciate mo talaga to kasi there is beauty. Okay? There is also blessing in the situation, hindi lang magagandang bagay, no? Ma-appreciate mo talaga kasi
Andoon yung magandang pakiramdam, andoon yung enthusiasm, inspiration, andoon yung na-appreciate yung kagandahan ng sitwasyon or ng tao na yan, whatever. And then merong blessings, kaya lang may betrayal. Gemini. Okay? So betrayal, pwedeng itong temptation, kalaban, karibal, traitor energy, trap. Kasi di ba yung mga stick, ganun lulure ka nila tapos bibiktimahin ka nila. Parang ganun. So yan, ingat ka na lang dyan sa snake. At kung meron kang katanungan sa isip mo, Gemini, no is the answer to your question. Excuse me, nadigay ako. Your spirits and guides are helping manifest your desires, Gemini. So may mga nagmamanifest na good stuff, di ba? Ano ba sabi ko? May blessings and good stuff. So, yan. The divine or your angels and guides are helping para mag-manifest itong mga gusto mo. Ang ganda-ganda naman, Gemini, except dito. You're taking too much energy. That's unhealthy, Gemini. Alam mo na yan, ha? Ito yung mga negative thoughts or emotions mo na kumakain sa'yo. So, wag. Kasi ang ganda-ganda ng mga cards mo dyan. May blessing, may beauty, may fire, magandang manifestation. Tapos, masisira lang kasi yung energies mo low vibe or nagnenega, nega energies ka dyan, negative thinking or feelings. So, iwasan mo yun para hindi mo masabotage yung magagandang bagay. Baka kasi ikaw mismo yung makasabotage dito sa mga bagay na nagmamanifest sa'yo na magaganda. Okay? Dahil lang dyan sa nega-nega. Not enough energy to put into this. Okay. Pwedeng iba dito, kulang kayo sa time, kulang kayo sa energy. Dito, may mga gusto kayong gawin. Baka masyado kayong busy or pagka gusto nyo nang gawin, every time na gusto nyo nang gawin, wala na kayong enerhiya. Okay? So, this means parang kailangan mo pang mangalap ng energy or time para lang magawa mo ito. Itong bagay na to. Or baka it will require a lot of energy. Kumbaga marami kang energy na i-invest dito sa bagay na to. Kung ano may tinutukoy dito. At saka may timing dito, Gemini. Wow, in a few weeks. O baka yun, yung mga kabuuan ng mga lumalabas dito, yung mga magaganda, yung good stuff, blessings, mga magagandang manifestations. Okay? Or baka ito, basta meron ditong may timing na sinasabi sa mga susunod na weeks. Okay? Tingnan natin, when it comes to your love life, meron ditong umaasa pa, meron ditong hindi pa nag-give up. Pwedeng energy mo, energy ni person mo, bahala ka ng dyan, mag-connect the dots, Gemini. Hindi ko alam yung istorya ninyo, kayo nakakaalam nyan. Okay, basta meron ditong umaasa pa rin, hindi pa rin namamatay yung hopes niya, hindi pa siya nag-give up dito sa connection na to, whether ikaw yan o yung person mo. Kaya lang nga, ang problem dito is, hindi yung ini-expect ang nangyari, or mangyayari, kung mangyayari pa lang, ayan unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. Kung ikaw man yan, o yung person mo, ito yung plano niya, ito dapat yung ini-expect, pero iba yung mangyayari. Okay? Tsaka parang meron ditong nasasaktan kasi feeling niya hindi siya na-appreciate or feeling niya wala nang take si person. O whether ikaw yan o siya, nakakaramdam niyan. At isa pa, nagkaroon dito ng betrayal. Ayan kaya pala may betrayal. O kung hindi pa nangyayari yan, Gemini, mangyayari pa lang. So sabihin na natin, magkakaroon dito ng pagsisinungaling. At yun yung makakasakit, makakapagpa broken heart kung sino man sa inyo yan.
Okay. So, meron. Definitely. Kaya pala may betrayal dito. Pero kasi pwede rin hindi sa love life yun. Pero sa love life mo may dishonesty. So, ibig sabihin, hindi talaga nagsabi ng totoo. Nagsinungaling siya, may tinago, kung sino man sa inyo yan. So, siguro yun yung magkakama sa shock to you kung ikaw man yung pinagsinungalingan neto kasi pwedeng hindi mo ina-expect na magagawa niya sa'yo yun. No? Hindi mo ina-expect na babaliwalain ka, i-disregard ka, or ano pa. Hindi ka na na-appreciate. Yan yung mga ganyan. Okay? So, dito na tayo sa iyong last row. So, yung mga signs dito, merong Gemini, Aries, Virgo, at saka Leo. Oo, okay. Meron dito masyadong straight to the point na nakakasakit na yung pagiging very direct and prangka niya. Parang walang preno kung magsalita, walang preno sa actions and nakakasakit. Alam mo yun, hindi nagme-menor. Or it could be, masasaktan, mga masasakit na salita, diskusyon, pagsasagutan. Basta meron ditong mga words na makakasakit from someone. Pwede rin may mga intriga dito, kontrobersya, mga chismis, yan. Pwede yan, may nagpapakalat ng paninira, or mga scandals, I don't know. Pero basta may mga intrigues, gossip, pagkakalat, o may mga marites. Pwede rin namang na-impluwensya ng mga salita. Yan. Person who is not dealing, paiwas, instead na harapin yung situation. Yan, pwedeng in denial, nagbubulag-bulagan, or umiiwas. Umiiwas na maging uncomfortable siguro, kaya siguro ganoon. Pero minsan kasi kahit uncomfortable, kung kailangan nating harapin dapat natin eh. Diba, Gemini? Wag tayong patakas. Yun, dapat, no? May mga matters na kailangan harapin. Okay, may mga unpredictable situations dito or person. Yan. Pag taong unpredictable, di maasahan. Paiba-iba. Hot and cold. Now you see me, now you don't. Basta, unpredictable siya eh. Tao man ito or situation. May pagka-brutal talaga rito. May pagka-ruthless, harsh. Basta meron tao na ganun dito. Pwedeng si Queen of Swords, si Aquarius, or si Aries. May binabanggit dito about summer, Gemini. Sa bagay, malapit na yung summer, no? December na tayo. Wow, ang sabi dito, this is the pinnacle of success para sa'yo, Gemini. Yung timing na sinasabi dito, few weeks, ayan o, tugma. Tugma to. Abangan mo to. Kasi may mga magagandang bagay parating sa iyo, tsaka blessings na mga nagmamanifest na tutulungan ka ng angels mo, ng divine. Ito na yun. Ang timing nito, mga weeks. Hindi sinabi ko ilan, basta mga few weeks. Baka papatak siya sa summer. Ayan o. Pinnacle of success. Kung ano yung gagawin mo. Ito yung mga dapat mong ipag-celebrate. May magagandang bagay dito. Definitely sa summer yan. Kaya yung mga Gemini na magbo-birthday ng yan, di ba summer kayo eh. Malay mo, birthday gift sa'yo ni, ng kalangitan. 10 of coins. Yun lang. Ito mga money matters na sinasabi. Mag-ingat ka lang, Gemini, na mabankrupt ka na. Baka maubos na yung pera mo. Either kasi may financial gain or loss. O either kung alin man doon yung nag-a-apply sa inyo. O yung iba pwedeng lalago, yung iba pwedeng mabankrupt, masiro.
Possible din na mga may misunderstandings dito, samaan ng loob sa family, mga away-away, mga pinagtatalunan, pwede ngang issue, pera, pagmumulan, o money concerns ang usapin eh. Kayo mang mag-asawa to, o yung mga kapamilya mo, kung sino man yan. Pwede ngang pinagtatalunan, mga mana, bahay, pera, ayan, mga hatian ng mana, mga perang makukubra, hindi ko alam. Wow, meron talagang magandang nagmamanifest sa iyo, dear Gemini. Dami mo ng cards dyan ng magagandang manifestations. Iba dito, ito yung time ng pagpapakasal sa inyo. Makakahanap kayo ng stable commitment, partnership sa romantic man ito or business. Pwedeng iba magandang indikasyon ng pagta-travel, magiging successful yung mga plano, yung pagta-travel, yung pagti-team up, romantic man ito or not. Ang ganda, may mga malalaking development, success. Sabi ko nga, nakikita ko sa summer solstice mo, pinnacle of success. So, may level up, may mga improvements, progress, no? With the 3 of Wands. 6 of Wands, wow! Nakikita ko, magiging victorious ka, successful ka talaga. Congratulations, ayan, kino-congratulate ka na. This is victory, recognition, success, achievement. Another milestone na ma-achieve mo sa buhay mo, Gemini. So, congrats, ang ganda-ganda. At ayan yung spotlight mo, kaya pala may fire, diba? Sabi ko, you are on fire. Diba? Nasa ano ka eh, kumikinang ka, nag-glow up ka. So, yan, Gemini, ang ganda ng reading mo. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.